Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig at atin pong mga suking tagapakinig sa programa pong Back to the Scriptures. Tayo po muli ay magsasayang papawid sa loob po ng isang oras na atin pong tatalakay ng mahalagang paksa tungkol po sa salita ng Diyos. At ito po ang inyong lingkod, muli ang inyong kasama si Brother Ronald Ovidos. Hindi ho ako nag-iisa ngayon, actually kasama ko si Sister Sheila. Kaya lang po ay wala ho siyang boses. Pero salamat po dahil andito pa ho ang ating kapatid Sister Sheila. Hindi nga lang siya makikita sa camera, walang boses. Kaya siya pa rin ang in charge sa atin pong camera. At ako'y natutuwa naman sa kanyang espiritu. Hindi pwede na wala si Sister Sheila. Kaya lang mamimiss nila Sister Sheila ang iyong tinig. At nagpapasalamat din tayo sa kabila ng maulang panahon at malamig na panahon, ay patuloy pa rin ang ating pong pagsasahing papawid. At sana ganun din po kayo dyan sa inyong mga bahay, sa inyong tahanan, ay ayos naman din po ang inyong kalagayan dyan. Alam ko ang iba ay busy panonood ng telebisyon dahil po sa pagdalaw ni Pope Francis sa ating pong bansa na talagang maraming mga Pilipino ang nai-inspire sa pagdalaw ng ni Pope Francis. Kaya nga po maraming nagtatanong sa inyo pong lingkod kung ano daw po ba ang pananaw ng inyong lingkod tungkol sa pagdalaw ni Pope Francis dito sa ating bansa. Well, sabi ko sa ngayon ay hindi ko pa may papahayag in public. Darating po ang panahon na ito po ay atin pong ipapahayag kung ano ba ang contribution ni Pope Francis mula nung siya naging Pope. At ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga activities ni Pope Francis. At as an institution and papacy ay meron din sinasabi ang Bible tungkol dyan. Pero hindi pa ho natin ito tatalakayin ngayon sapagkat meron tayong ipinangakong paksa na atin pong tatalakayin sa gabing ito. Pero bago tayo magsimula, atin po munang hihingin ang patnubay ng ating Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo pong lahat ay lumukod sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli ay pinahintulot nyo ang programang Back to the Scriptures na kami muling maglingkod sa inyo at kami magsahing papawid. Sa kabila po ng masamang panahon, Panginoon, ay patuloy nyo pong pinapatungbayan ang programang ito. I pray also sa mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman o kung ano man ang kanilang kalagayan ngayon sa kanilang tahanan. Maaring ang ilan ay hindi makalabas o dahil maraming may masamang karamdaman ngayon dahil sa lamig ng panahon, Panginoon. Nawa, Panginoon, hipuin niyo sila ninyong pag-ibig. At sana po, i-tune in niyo po sa programang Back to the Scriptures ang ilan pa sa aming mga tagapakinig. At ang ilang mga tao na hindi pa nakakapakinig ay patuloy niyo po silang i-guide para mapakinggan po nila ang programang Back to the Scriptures. Lahat ng ito ay amin pong dinadalangin at pinasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa gabing ito mga kaibigan ay kagaya po na din ng dati ay marami ho tayong mga bagay na pag-aaralan. Particularly, ito pong atin pong programa ngayong gabi ay special din sapagkat ito pong ay pinamagatan ho nating panibagong series na Sister Sheila, yung Refuting SDA Critics Part 1. Ayan, natapos na tayo dun last time dun sa ating semi-Arians. Ngayon naman ay ito naman ay medyo apologetic. Ibig sabihin ng apologetic ay sasagutin natin yung ilang mga critics na madalas ay napapanood natin sa internet at nababasa sa internet laban po sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Hindi ho para itaas ang relihiyong Seventh-day Adventist, kundi upang ipakita ho sa atin na sa inyo mga kaibigan na ito pong pananampalatayang ito ay hindi isang kulto o hindi isang relihiyon na kagaya ng ilan na inaakala ng ilan na isang bagong relihiyon o tatag na relihiyon galing sa Amerika na walang basehan sa Biblia. Sapagkat ako'y naniniwala na ang pananampalatayang ito na atin pong pinagsasama-samahan ay isang pananampalatayang sa Diyos. Kaya kung ito pong ay sa Diyos, ay marapat lamang po na pag-ukulan natin ng matamang pansin at lakas at panahon ang pag-aaral dito. Sapagkat alam po ninyo mga kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay meron talaga sa Biblia.
Ano ho? Meron talaga sa Biblia. Kaya nga lang po, alam natin na ang unang mga Kristiyano, sila ay inuusig, sila po ay pinipersecute, hindi rin pinaniniwalaan, kinikriticize din po sila. Pero it doesn't mean na hindi ho tunay na Kristiyano yung mga sinauna mga apostol. Sila po'y dumadanas ng pag-uusig. Kaya hindi rin ho nakapagtataka kung bakit sa panahon natin ay nakakaranas din po ng pag-uusig ang tunay na bayan ng Diyos. At sa gabing ito ay meron tayong sasagutin na ilang mga pointers na ibinangon po ng dalawa sa atin pong mga letter senders. Meron tayong mga letter senders, mga kaibigan. At sila po ay kumontak sa Back to the Scriptures sa pamamagitan po ng Facebook. At ito po ay dalawa sa atin pong mga tagapakinig. Masugid natin tagapakinig ito. Number 1 ay dito kay Ate Grace Lynn ang pangalan niya sa Facebook. Ito'y sumulat siya sa akin noong October 26, 2014. Ito po, babasahin ko po ang kanyang sulat. Sa ganito sinasabi niya. Good noon, brother. Thank you for accepting. Meron lang sana akong concern regarding sa mga writings ni Ellen G. White. Newly converted lang kasi ako, kaya di ako masyadong familiar sa mga iyon. Ganito kasi, may napanood akong salaysay sa YouTube that SDA adopts false teachings. Although we keep Sabbath and good health habits because he said Ellen G. White is a false prophet. And it bothered me so much and causes me to doubt. Kasi na nga po, some of the writings of Ellen G. White indicate that Jesus is Michael, same as what the Jehovah's Witness believe, and some of her writings has different translation from the real passage of the Bible. May mga illustration din pong ibinigay ang commentator. Kaya nabahala po ako dahil marami sa mga sinulat ni Ellen G. White ang hindi ko pa nabasa. Kaya trouble po ako at parang di ko na po alam kung ano ang totoo. Kaya po kailangan ko sana ng opinion nyo. Alam ko pong gagamitin kayo ng Diyos upang maliwanagan po ako. Mas mainam po din po sana kung mapanood nyo ang video para kayo na rin ang makapagsasabi kung anong maging conclusion nyo. Unmasking SDA, Ellen G. White's satanic hold on the church and disproving the JW or Jehovah's Witnesses and the SDA teaching. Yan po ang title. Salamat po. God bless. Yan po ang kanyang sulat sa atin ni Ate Grace Lynn, no? Actually, matagal na to. October 26 pa, 2014. Pero dahil sa dami ho kasi ng mga nakapilang paksa sa atin pong programa, ay ngayon lang po natin siya nabigyan ng pansin. At natutuwa naman po ako sa kapatid natin to. Isa siyang kabataan, ano? At nasabi ko nga sa kanya na ito nga po ang ating tatalakayin paksa ngayon. At tuwa naman yung ating kapatid at papakinggan niya tayo. At itong pinagkabothered ko rito kasi bago daw siyang baptized, newly converted sa pananampalatayang Adventist, at hindi daw siya pamilyar sa writings ni Ellen White, and then suddenly, makakabasa siya, makakapanood siya ng mga ganitong video, no? Na pinamagatang Unmasking SDA Ellen G. White Satanic Hold on the Church, Disapproving JW and SDA Teachings. At yan daw ay kanyang pinanood at medyo naapektuhan daw siya. At siyempre, bilang kabataan at bagong baptized, bago sa kanyang pandinig itong mga bagay na narinig niya rito na atake laban po sa pananampalatayang SDA, particularly po sa teachings ni Ellen G. White. Okay? So, yan pong ating paglilingkuran ngayon sa gabing ito. Kung meron din po kayong mga request, mga kaibigan, na mga paksa na nakakabothered sa inyong faith, we are free naman po na paglingkuran ho kayo, no? Sa pamamagitan po ng programang Back to the Scriptures, at ang inyo pong lingkod ay sisikapin po namin natulungan kayo sa inyong research para po ang inyong pananampalataya ay magtumibay sa Panginoon. Okay? So, isa pang sulat na nakarating sa akin, through Facebook din po, ay itong galing kay Sister Donalyn Mendoza Sanchez, na ito na medyo bago, noong January 2, 2015. Sabi niya, "Good day po, brother. My sister is undergoing a study of our beliefs. At isa po sa mga bagay na nakakahinder sa kanya to fully understand our belief is the gift of prophecy ni Mrs. White. Sana po matakil nyo din ito kasama na yung great disappointment ni Miller
pati ang investigative judgment po. Thank you. Ayan. So ito naman din po ang concern niya, halos kahawig din po sa concern ng atin pong unang listener. May kinalaman naman din po ito sa gift of prophecy, no? Si Ellen White. Siguro ang concern ng ating kapatid na ito is yung paano natin nasasabi na si Ginang Ellen White ay tunay ngang propeta na sinugo ng Diyos para sa mga Seventh-day Adventists sa huling araw. Ano ba ang mga pruweba natin sa Bible? At yan po ay i-discuss natin sa part 2. Kaya nga po, ngayon part 1, no? Kung mapapansin nyo dun sa ating advertisement sa Facebook, ito po ay part 1. Sa part 2 natin i-discuss yung tungkol naman sa history, no? Ni, yung gift of prophecy ni Ellen White, ano ang kanyang relationship sa Seventh-day Adventist Church, at ano ang kanyang relationship ng kanyang writings, no? Tungkol sa Bible. No, yan bang kanyang writings ay karagdagan sa Biblia o kulang pa ba ang Biblia kaya kailangan pa natin ang sulat niya? At kung ano yung mga teachings na natutunan natin sa kanya. Alam po ninyo mga kaibigan, hindi nyo na itatanong as a former Jehovah's Witnesses debater, dahil dati hindi naman ho ako din naniniwala kay Ellen White, at kung mayroon man pong mga atake, mga objections against Ellen White, ako po yung number 1 contender doon. At sa tulong naman ng Panginoon sa atin pong pag-aaral ng Biblia at sa mga research, no, ay objectively, through the help of the Holy Spirit, nakita ko na mali pala yung mga objections ko. Kaya po, isi-share ko sa inyong gabi itong akin pong research, no. Nung pinanood ko itong video na sinasabi ng ating kapatid na si Ate Grace Lee, no, yung Unmasking SDA Ellen G. White Satanic Hold on the Church, ito po ay video na ginawa ng isang, if I'm not mistaken, hindi ko matrace yung kanya pong pananampalataya o denomination. Maring he belonged to an evangelical or some sort of Protestant church. Meron ho siyang sa kanyang presentation na sa loob ng isang oras, meron ho siyang mga objections na binigay. Actually, ito ay 5 lahat para po ipakita sa kanyang presentation na ang mga Seventh-day Adventists ay mali sa kanilang pananampalataya o mali sa paniniwala. At dinisplay nga niya yon sa kanyang presentation, no? Meron siya mga reasons na binanggit kung bakit hindi dapat paniwalaan ng mga Adventists. In fact, favorite nga niyang banggitin yung talata, yung kanyang pinaka-key text ay nandito sa Romans chapter 3, verse 4. God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. Okay? So, parang sinasabi niya na hayaan nating maging tapat ang Diyos. Tama rin naman po, mga kaibigan. Ano? Talagang wala hong duda tayo dyan, na talagang wala hong pagkakamali ang Diyos. Ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali, hindi ho siya pwedeng magsinungaling. Yan po ang totoo niyan. At dahil siya po ay tapat, totoo, kung ano yung sinasabi ng kanyang Biblia, yun lang po ang ating paniniwalaan. Ano? Ang tao pwede pang magkamali yan. Kaya, susukatin din natin itong author nitong gumawa ng video na ito. Ang pangalan niya, si Neptali, no? Siya ay taga Central America, hindi siya Pilipino. Tingnan natin kung tama ba yung kanyang mga presentations. Tapat ba? O ito ba ay talagang totoo at naaayon sa history? May mga binanggit siyang mga pointers kung bakit ang Seventh-day Adventist ay hindi tunay na sa Diyos. In fact, gumawa siya ng parallelism or comparison between Jehovah's Witnesses and Seventh-day Adventists. Sinasabi niya na ang Jehovah's Witnesses at Seventh-day Adventists ay mayroong pagkakahawig ng mga doktrina na mali. Kaya daw hindi tayo sa Diyos. Number 1 ay the Jehovah's Witnesses and the Seventh-day Adventists have their own Bible. Yan ang sabi niya sa kanyang video. Yan yung number 1 niyang inaatake. And number 2, merong false angelic prophecies and teachings, no? Kagaya daw ng Jehovah's Witnesses, ang Seventh-day Adventist daw ay merong mga false prophecies at false teachings. Merong angelic manifestations through visions, kagaya nga po ng experience ni Ellen White na ikinumpara niya sa Bible at mali daw yung sinasabi ni Ellen White. Number 3, Jehovah's Witnesses and the Seventh-day Adventists both believe that Jesus is Michael, the Archangel. Ayan. So, isa ito sa mga popular na ibinabato sa mga Adventist, no? Na parang minamaliit daw natin ang Panginoong Sokristo dahil bakit daw natin sinasabi at itinuturo na si Jesus Christ ay siya yung tinatawag na Michael, the Archangel, no? The fact na angel daw si Michael, ba't natin siya, Diyos si Kristo, ba't natin siya i-identify kay Michael, the Archangel? Di parang ginawa natin siyang
created being at nawalang parang nabaliwala yung kanyang pagka-Diyos. Ano ho? Yan na ipiniliwanagin natin as we go on sa atin pong programa. Number 4, have ties with to William Miller, no? Ano ibig sabihin? Yung mga Jehovah's Witnesses daw at ang Seventh-day Adventist ay parehong may kaugnayan kay William Miller. Ayan ang kanyang mga sinasabi. And number 5, ito yung panghuli, Jehovah's Witnesses and SDA leaders were buried under Masonic stones. Kumbaga, pinakita niya doon sa video yung libingan ni Charles Taze Russell, na founder ng Jehovah's Witnesses. Nasa pyramid, yung kanyang tomb, Fugist Pyramid, no? At yung kay Mrs. White at kay James White naman, meron yung kanilang tomb daw na obelisk. Ano yung obelisk? Yung parang poste na patulis yung taas. Na ayon pa sa paniniwala ng ilan, ito po ay galing mismo sa pagano. To be exact, galing sa Ehipto. Meron kasing legend ang Diyos-Diyosan noon sa Egypt na sila Isis at sila Horus, no? Na ito daw obelisk represents the reproductive organ ng lalaki. Nung pinaghati-hati daw itong si Nimrod, no? Naging Nimrod. Nung pinaghati-hati daw siya at pinatay ng kanyang kapatid, hinati siya sa 14 pieces, itinapon sa Nile River. Nung pinag-collect-collecta uli yung kanyang katawan, nawawala yung kanyang pinaka-productive organ, reproductive organ. So ang ginawa daw ng asawa niya, gumawa siya ng obelisk, yung patulis na poste, nagawa sa ginto, at doon daw nagkaanak muli siya. Yan ay mga legend at sinasabing yun daw mga obelisk niya na makikita rin natin sa Vatican Circle. Makikita natin sa Washington, D.C. At ngayon daw, yan daw yung ginamit sa tomb ni Ellen White at ni James White. Ayan ay aalamin natin kung may katotohanan ba. At inuugnay nga si Ellen White sa Freemasonry, na siya daw ay member ng Freemasonry kasi ito ay ginagamit din na symbol ng mga Mason. Okay, alamin natin isa-isa yan at sana loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng mahabang oras na atin pong sasagutin isa-isa at nawa ay makatulong ito dun sa ating kapatid na nagtanong. So, dun tayo sa umpisa. Okay, yung tinatawag na ang mga Adventist daw ay merong sariling version ng Bible kagaya ng Jehovah's Witnesses. Ayan. So sabi niya, we also know that the Jehovah's Witnesses have their own version of the Bible. That's common. But understand that the Pacific Press Publishing Association, established in 1874, is owned and operated by the Seventh-day Adventist Church. Its sole purpose, according to the statement, I'm reading it right off the page, is to uplift Jesus Christ in communicating biblical teaching, health principles, and family values in many languages through various types of printed materials, video products, and recording of Christian music. Now, what the Pacific Press Publishing Association, led and owned by the Seventh-day Adventists, is they made something called the Clear Word Bible. So what happened after they sold tons of copies, millions of copies around the world with the title Clear Word Bible? People started exposing it. People started calling it out. So in response to the public outcry, this is what the Seventh-day Adventist Church replied. There has been a lot of controversy about the Clear Word Bible, with many people criticizing it as an untrue Bible that distorts the true meanings of the passages in order to support the teachings of the Adventist Church. The truth is, the Clear Word Bible claims to be nothing more than what it is, a paraphrase. It is not intended as a replacement for any official translation, but instead as only a tool to gain a different view or insight of the Bible. So, it's not a Bible, but they call it and sell it as a Bible. Now you will find that they don't sell it as a Bible, but the damage has already been done, and millions have already joined the Seventh-day Adventist Church because this outcry came way later after it was sold as the Clear Word Bible. Madalas ipinaparatang ng karamihan na ang mga Adventist may sariling Bible. Pero ang Clear Word o yung tinatawag na the Clear Word Bible ay hindi po official Bible translation ng Seventh-day Adventist. Ulitin ko po, once and for all. Ano ho, yung tinatawag po, yung sinasabi dito sa video
na ang Seventh-day Adventist daw ay mayroong official Bible na kung tawagin na is the Clear Word Bible, pinalalabas niya sa kanyang presentation na ito daw po ay official Bible translation ng mga Seventh-day Adventist. Unang-una, mali po, misrepresentation po ang ginawa doon sa video. Unang-una, hindi ho, doon sa kanyang presentation, pinapakita niya na ito ay published ng Pacific Press. No? Parang ito ay translation ng Pacific Press Publishing na ito ay pag-aari ng Adventist. Pero ang totoo niyan, hindi ho. Ito po ay gawa ng isang individual theologian na ang translator na ang pangalan ay si Dr. Jack Blanco. Kaya hindi ho ito translation ng isang ng Pacific Press, kundi ito ay individual translation ng isang tao, si Dr. Jack Blanco. Na itong si Dr. Jack Blanco ay isang mahusay nating theologian. Sa kanyang mga devotional ay mahiling niyang ilista at mag-take notes, at ito later on ay dinevelop niya kaya naging the Clear Word Bible. So siguro magandang question natin na unahin natin. Maikukumpara ba natin ang New World Translation sa Clear Word Bible? Unang-una, ang talagang tiyak na sagot, hindi ho mga kaibigan. Kasi po, hindi kagaya ng New World Translation, ang Clear Word Bible ay hindi ho kinikilala ng Seventh-day Adventist World Church as an official Bible translation. Hindi kagaya ng New World Translation. Punta tayo sa website ng Jehovah's Witnesses, no? Sa jw.org. Doon sa jw.org, punta ho kayo doon sa publications, books, at tingnan nyo po yung tungkol sa New World Translations or i-search nyo New World Translations, makikita ninyo na para sa mga Jehovah's Witnesses, ito ang tanging accurate Bible translation at ito lamang ang kanilang official Bible. Okay? In fact, sabi nga sa isang portion dun sa website, for decades, Jehovah's Witnesses used, printed, and distributed various versions of the Bible. But then we saw the need to produce a new translation that would better help people to learn the accurate knowledge of truth, which is God's will for everyone. Thus, in 1950, we began to release portions of our modern language Bible, the New World Translation. The Bible has never been faithfully and accurately translated into over 120 language. Ano pong sabi ng Jehovah's Witnesses mismo? Sa mga nakaraan, before 1950, gumagamit sila ng mga iba-ibang translation ng Bible. In fact, meron silang print nga na King James Version, Sister Sheila. Meron din silang print mismo sa Watchtower, yung the Byington Bible, no? Kay Stephen Byington. Natatandaan ko yan kasi meron ako yan. Meron din silang the Emphatic Diaglott. Meron din akong collection yan when I was a Jehovah's Witnesses. Pero nung time na na-realize nila na magkaroon sila ng sariling translation, eto na nga, yung New World Translation, both Old and New Testament. Nung unang-unang, nung ako'y nandyan pa sa saksi noon, yung naabutan kong pinablish nila na Tagalog na New World Translation is New Testament pa lang. Pero yung Old Testament, kagaya nung sa ating ang Biblia. Pero ngayon, meron na siya kompleto, no? At nirevise nila ito noong 2013, both Tagalog, no? Old and New Testament. At meron din naman akong kopya nito, mga kaibigan. At ito nga po ay iba ang kanilang pananaw. Para sa kanila, ito yung accurate Bible. This is their official Bible. Ang totoo niyan, ito nga yung ginagamit nila sa kanilang mga publications, sa kanilang mga pag-aaral sa Watchtower, sa kanilang mga magazine na Gumising or Awake. No? At ito rin ay ginagamit nila sa pagba-Bible study. Ito rin New World Translation ang kanilang ginagamit sa pag-preach sa house to house. No? Kaya para sa kanila, ito ang accurate Bible. Kasi andito nga daw yung sinasabi nilang nilagay nila, sila lang ang tanging translation na nagsauli ng pangalan ng Diyos sa mahigit kumulang na 6,000 times na ito'y lumitaw sa Old Testament. Kaya para sa kanila, sila lang ang mayroong accurate official Bible na New World Translation. Mabuti pa nga raw yung New World Translation, inilagay nila yung mismong pangalan ng author, samantalang daw yung mga bagong translation ng Bible ngayon, wala yung pangalan ng Diyos na Jehovah. Yan ang sinasabi nila. Ngayon, kumpara natin sa Clear Word Bible, mga kaibigan, pagka tinignan nyo po sa website ng Seventh-day Adventist, adventist.org, wala hong ganong klaseng pamamahayag ang mga Seventh-day Adventist tungkol sa Clear Word Bible. In fact,
Pag tinignan po ninyo sa adventist.org na website ng mga Adventist, meron silang binabanggit doon about translations. Merong page dyan tungkol sa Bible translation. Halimbawa, dito sa isang bahagi, types of translation, meron silang binabanggit na 3 types of translation. Number 1, essentially literal, kagaya nga po ng King James Version, New King James Version, New American Standard Bible, English Standard Version, at Revised Standard. Yan ang tinatawag na essentially literal kasi po, ang pag-translate nila ay word for word kung ano ang structure at form sa original Hebrew at Greek. No? Yung pangalawa is dynamic equivalence. Ito naman po ay thought-for-thought translation. Yung translator ay, ang emphasis nila rito yung meaning ng words rather than the word order. Kaya po kagaya ng New International Version, TNIV, New Living Translation, New International Reader's Version, at New Century Version, yan po ay dynamic equivalence kung tawagin. Number 3 na type ng translation ay yung free paraphrase. No? Sabi rito sa website ng adventist.org, ano yung free paraphrase? Paraphrase, take great liberty with the biblical text and seek to convey the meaning of the author using contemporary phrases and metaphors. The best-known paraphrases are the Clear Word, okay, the Living Bible, and the Message. Okay? So, para sa website mismo na official ng Seventh-day Adventist, ay itong Clear Word Bible, hindi siya inilagay doon sa essentially literal, sa dynamic equivalence, kundi sa free paraphrase, no? Translation. In fact, nire-recommend nga ng website ng Adventist, gamitin natin yung essentially literal translation kaysa yung paraphrase, lalo pag sa pag-aaral ng doktrina at public reading. Sabi rito sa bandang ibaba, what should we use? Sabi rito, clearly there are substantial differences between the different translations. The old sayings that the one Bible is as good as another simply does not hold true. With this in mind, it is my belief that Christians are best off using an essentially literal translation, particularly for in-depth study and public reading. So, mas nire-recommend ng website ng Adventist yung essential o yung tinatawag na literal translation, kagaya po ng King James, New American Standard Bible, ano ho? O yung yung New King James Version o yung English Standard Version. Ang ginagamit ko ngayon is actually English Standard Version kasi literal siya, mas malapit sa Hebrew and Greek. Hindi mo ni-recommend yung Clear Word kagaya po ng sasaksi. Ano? Sana makita nyo ang pagkakaiba dyan. Meron ba tayo mga official statement as a Seventh-day Adventist na nagpapakita at nagpapatunay na talagang hindi nga ito nire-recognize yung Clear Word Bible, na hindi nga siya nire-recognize as the official Bible ng Seventh-day Adventist? Meron po. Kasi po ganito, nung ito'y unang i-publish noong 1994, no? Nung ito'y pinapublish in 1994, mismong ang General Conference President sa kanyang statement sa Adventist Review ay nagpahayag na sabi niya, this Bible should in no way be considered an official Seventh-day Adventist Bible, nor did Dr. Blanco intend it to be considered as such. Ano ho? Yan po'y lumabas din sa website na www.sdanet.org, no? Na noong mismo sabi ng General Conference President, hindi ito dapat i-consider na official Seventh-day Adventist Bible. Pagdating naman sa Ministerial Association of the General Conference, yung kanilang official statement din regarding the Clear Word Bible, ito'y lumabas as GC Comments on Clear Word Bible na lumabas sa magazine na Record noong October 29, 1994. Ang sabi ay ganito, the Clear Word is not actually a Bible, but a paraphrase commentary that when used properly can enrich one's devotional study and can be recommended in that way. It should not be used as the Word of God for teaching purposes. To minimize the potential for confusing the Clear Word with an actual Bible, we recommend that it not be used for preaching from the pulpit or in teaching Sabbath school. Ano? Yan po ang mga official statement. Wag natin paniniwalaan yung critic na video na yan na pinalalabas niya na pagsisinungaling actually yan. Ano? Ayan ay black propaganda, paninira sa Adventist na pinalalabas niya ito daw yung official Biblia natin.
Clear Word Bible. Ang totoo niyan, wala nga akong copy ng Clear Word Bible eh. Oo, nakikibasa lang din ako eh. Oo. Pero ang sabi po mismo ng Ministerial Association ng General Conference, hindi dapat ito gamitin for preaching at mismo sa pulpito pag nagsisermon at mismo sa pagtuturo sa Sabbath School. Kaya nga, hindi ho makikita ninyo sa amin pong adult quarterly Sabbath School lesson, no? Na pinag-aaralan natin sa Sabbath School tuwing Sabado, ay yung atin pong Sabbath School quarterly lesson, wala hong quotation from Clear Word Bible. Madalas dyan sa King James o kaya NIV o kaya ESV. Kasi ang mga Adventist po, wala ho kami kinikilalang official translation. We are free to choose which translation po ang maganda sa amin. No? Wala rin hong official stand ng Adventist na sinasabi King James Version lang ang dapat gamitin. Meron ho kasing ilang mga Adventist, ay tatalakayin din natin to later on sa ating mga topic, na sabi nila King James Version lang daw ang tama, mali daw yung NIV, meron daw mga conspiracy theory dyan. Ay kasinungalingan ho yun. Ang official stand ng Adventist, we can use any translation. Basta kung sa pag-aaral sa Bible, doctrines, teaching, pulpit, gamitin natin yung literal like King James, NASB, and ESV. Pero itong Clear Word, hindi ho ginagamit ng mga Adventist yan. Pwedeng gamitin yan, sabi nga rito sa binasa natin, it can enrich one's devotional study. Actually, ang purpose ng Clear Word Bible is for devotional, personal study. Personal, hindi pang public. Yan po ang sinasabi ho sa atin dito. Sabi nga ni William Johnson, na atin pong Bible scholar, naging editor ng Adventist Review, sa issue ng Adventist Review tungkol sa Clear Word, no, noong April 1995, sabi niya, it was unfortunate that the first edition of Blanco's work was released as the Clear Word Bible. Ba't kaya niya sinabing unfortunate? Because, sabi rito, this book is not a Bible, but a devotional commentary on the Bible. So, devotional paraphrase, commentary siya, na mismo nakalagay sa text, hindi sa footnote. Kaya sabi rito ni William Johnson, the second edition remedied the error by deleting the word Bible and adding interpretive paraphrase which is accurate. Ayan. Kaya yung lumabas ng second edition, mga kaibigan, hindi na ho tinatawag na the Clear Word Bible. Ang tawag na lang the Clear Word na lang. Inalis na yung Bible. Kasi nga po, hindi ho siya actually a Bible translation. It is a devotional commentary for personal use. Pang sarili mo lang, no? Pang devotional mo sa bahay, sa kwarto, pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa pagba-Bible study sa public, Sabbath school, o gagamitin mo siyang reference sa pagsisermon sa pulpito. Yan ang sinasabi ng ating mga leaders. Kaya nga nung tanungin mismo yung mismong author, si Dr. Jack Blanco, tungkol sa kanyang translation, tinanong siya ng isang reporter noon sa magazine na Record noong October 15, 1994, no? Ni Bruce Manners, tinanong siya, do we now have an Adventist Bible? Meron na ba tayo? Masasabi mo ba na since itong Clear Word ay masasabi mo ba na meron na tayong Adventist masasabing official Bible? Ang sabi niya, no, that certainly wasn't the intention. And if anybody said this is an Adventist Bible, I would feel most hurt. So mismo yung author, hindi niya sinasabi na ito ang magiging official Bible natin. Pag meron nagsabi, ito yung Adventist Bible, masasaktan daw siya mismo na siya na author nito. In fact, sa preface ng The Clear Word Bible, mga kaibigan, no, pag binuksan niyo yung cover, makikita niyo yung preface. Merong mga disclaimer doon, no? Itong The Clear Word sa preface. Ang sabi rito ng author, as has been stated in previous editions, The Clear Word is not a translation, but a devotional paraphrase of scriptures expanded for clarity. It is intended to build faith and nurture spiritual growth. It should not be considered a study Bible. Excellent translations of the scriptures are available for such purposes. Mismo yung mismong author, sinabi niya na mismo sa preface, no? Hindi ito intention, this is good for devotional, hindi ito intention to read in public circle. Kaya nga po, mga kaibigan, yung atin pong libro ng mga Seventh-day Adventist, yung tinatawag na Seventh-day Adventist Belief, an exposition of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church, no? Na doon ay talagang, ito'y commentary ng ating 28 belief in a book form, kahit isang beses, hindi man lang sinipi ang Clear Word Bible. O, di kung official Bible natin to, di sana isang beses, kahit isang talata sinipi yun. Hindi ho ginamit. Ha? Kaya nga po, itong nagbabati ko sa atin na ito na sa YouTube,
mali ho yung kanyang misrepresentation po yung kanyang ginawa sa mga Seventh-day Adventists. In fact, meron din pinakita itong critic na ito sa YouTube na yung King James Version with Ellen G. White comments. But you have to realize that it's strayed away from the teachings of Ellen G. White. Well, why do you own a King James Bible with the Ellen G. White paraphrase on it? Why? Why can't you just get a regular Bible? Why do you have to have a Bible with the words of Ellen G. White there guiding you along the way? Would you not think that if God wanted to inspire a Bible with the words of Ellen G. White, he would have done so? But he didn't? Meron po akong ganyang Bible, yung King James Version na mayroong comment ni Ellen White sa bawat text na nandito sa may ibaba ng page ng bawat Bible. It's sa King James Version at meron din isa na malaki na ipinablish ng Review and Herald. Ngayon, pinalalabas ditong critic na ito, mismo sabi niya na itong King James Version with Ellen G. White comment is a paraphrase. Meron daw paraphrase ni Ellen White. Well, why do you own a King James Bible with the Ellen G. White paraphrase on it? With the Ellen G. White paraphrase on it. With the Ellen G. White paraphrase on it. That is a wrong statement again. Kaya nga kung mapapansin nyo sa video nitong critic, hindi niya pinakita mismo yung actual page noong Bible na King James Version with Ellen G. White comments. Alam niyo kung anong pinakita niya? Ang pinakita niya yung page sa Amazon.com. No? King James Version with Ellen G. White comment. Tapos sinabi niya may paraphrase ni Ellen White. No, it's not a paraphrase. It is a King James Version na merong comment sa ilalim ni Ellen White sa bawat page. No, para lang siyang study Bible. Ewan ko kung yung critic na ito may alam siya tungkol sa study Bible. Kasi po ang study Bible hindi naman sa Adventist lang yan eh. Meron din po na merong study Bible na Adventist, yung Andrews Study Bible. Meron din po ako niyan. Ito yung New King James Version at tapos merong may mga notes no na very common at popular din sa ilang mga Protestant circles. Kagaya nga po yung Life Application Study Bible, di ba? Meron siyang bukod sa text ng New Living Translation, meron siyang footnote sa ilalim kung ano yung sinasabi ng comment. Yung Scofield Bible na ginagamit ng mga dispensationalist, no? Merong mga notes doon si Scofield. Yung John MacArthur Study Bible. Meron din siya mga comment ni John MacArthur sa ilalim. Does it imply na mali na yung Bible na yun? Kasi mayroong mga comments doon. Ay, hindi ho, no? Mali ho yun, no? This is another misrepresentation sa Adventist belief. Pero alam niyo mga kaibigan, kung I prefer to use a Bible na walang footnote sa ilalim or comment ng mga scholar sa ilalim kasi ang tendency sa aking experience, marami kasi yung Bible na gano'n. Pagka binabasa ko yung Bible, ang tendency, titignan ko kagad kung ano yung comment ng scholar. Nawawala yung dependence mo sa Holy Spirit na maunawaan mo mismo yung text. Nakadepende ka na ngayon sa mga footnotes sa ilalim, no? But I prefer a Bible like this, na talagang text lang ng Bible. So, ano ibig sabihin nito? Una, nakita natin na mali yung paratang sa atin na ang Clear Word Bible ay sariling official Bible na Adventist. Hindi ho totoo yan. Hindi ho namin kailangan ng expanded paraphrase o ng Clear Word Bible to prove the Adventist doctrine. No? Kasi marami hong ang lahat ng doktrina ng Adventist ay nabuo yan, na-develop yan even before the Clear Word Bible noong 1994. Kaya nga po yung sinasabi nitong critic ng YouTube na ito, nasa Clear Word Bible, pinakita niya sa screen. 1 Thessalonians 4:16. This is the King James Version. It says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Let's see what it says in the Clear Word Bible. When Christ descends from heaven as the archangel, he will give a shout like a trumpet, which is God's call to the dead, and those who died in Christ will rise first. Can you see the huge difference here? And can you see that automatically they are assuming that Christ is Michael, the archangel? No different from the Jehovah's Witness. Let's keep going. Jude 1:9, the Bible says, this is what the scripture says in Jude 1:9. Yet Michael, the archangel, notice that the scriptures tell you who Michael is. When contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, "The Lord rebuke thee." Let's take a look at what the Clear Word Bible says.
In contrast, let's take a look. In contrast to these ungodly men is the Lord Jesus, also called Michael the Archangel. This is the Clearwood Bible. For he is over the entire angelic host. When he was challenged by Satan about his intentions to resurrect Moses, he didn't come at Satan with a blistering attack, nor did he condemn him with mockery. He simply said, God rebuke you for claiming Moses' body. None of that is in Scripture. And sadly, this is no different than what the Jehovah's Witnesses believe. If you look at the watchtower.org, it says, this is the official belief of the Jehovah's Witnesses. Likewise, the Bible indicates that Michael is another name for Jesus Christ before and after his life on earth. Revelation 12:7. And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. This is what the Bible says. Look at what the Clearwood Bible says. This contrary between God and the dragon began years ago in heaven. God's son, Michael, and the loyal angels fought against the dragon and his angels. Once again, the Seventh-day Adventist Church is putting God at the level of an angel. It's putting God at the level of an archangel. When Jesus Christ is the only begotten Son, the only way, Alpha and Omega, Kings of Kings. Pinalalabas daw doon sa Clearwood Bible, for example, 1 Thessalonians 4:16, bilanggit nga naman doon na si Jesus Christ, siya yung Christ is the Archangel. Tsaka doon sa Jude 1:9 at Revelation 12:7, pinakita niya sa screen. Bakit sa Clearwood pinalalabas yung si Jesus Christ ay Michael the Archangel? Ang sagot lang ho natin dyan, simple. Before 1994, kung kailan pinablish ang Clearwood, yan na po ang doktrina ng Adventist that Jesus Christ is identical with Michael the Archangel. Kaya hindi ho nakadepende sa Clearwood Bible yung amin pong stand na si Jesus Christ is Michael the Archangel. Bibigyan natin ng maraming detalye pa yan sa mga susunod. Okay, so number 2 na tayo. Number 2 points. Kahit na hindi ho natin makompleto ngayon itong 5 points ito, meron pa naman tayong part 2, ano? Ang importante is maunawaan natin yung katotohanan, no? Let God be true and all men found liar. At dito nakita natin na first point pa lang ay liar na po yung kinakalat ng video na ito ng tallyforgod.com. Number 2, yung kanyang point, false angelic prophecies and teachings. Ayan. So pinalalabas niya rito si Ellen White ay false prophet, kagaya ng mga Jehovah's Witnesses, kasi yung kanya daw tinuturo at sinusulat ay contradict sa Bible. Tignan natin, nagbigay siya ng ilang mga examples dito, no? For example, kinote niya yung book na Ellen White na Evangelism sa page 598. One of them is called Evangelism. At page 598, look at what she says. Satan, who is the father of lies, deceived Adam in a similar way, telling him that he need not obey God, that he will not die if he transgressed the law. Now the question to ask yourself is, who showed Ellen G. White that Satan deceived Adam when the Bible says that Adam was not deceived? 1 Timothy 2:14, look what it says. This is scripture. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Now, confronted with this, the Seventh-day Adventist Church, what they've tried to say to this is that it was a misspelling. It was a written error while she was writing the book. But the problem is this: when you claim to be a prophet, a prophecy is without error. So sabi ni Ellen White, si Adam ang nadeceive o nadaya. Sabi naman daw sa Bible, si Adam ay hindi ang nadaya, kundi yung babae. Kaya sabi nitong critic na ito sa YouTube, buksan daw ang mata ng mga Adventist at makita kung ganong kamali at bulaang propeta at demonic itong si Ellen White. Sabi ko, nakakaawa naman tong author na to, tira ng tira, parang hindi naman niya ata binabasa yung kanya, hindi niya alam yung sinasabi niya. Kasi po,
Madali ganito, cut and paste. Madali gumawa ng ganitong istorya. Pero hindi ho ganun kadali. Kailangan tignan nyo ang konteksto. Ano ang mali ng author dito? Ano yung mali ng critic? Ang mali ho niya rito, out of context. Hindi niya pinag-aralan ng context. Ang totoo niyan, wala hong contradiction. Magkakaroon ho ng contradiction kung ang pagkakasabi sana ni Ellen White sa Evangelism page 98 ay Satan, who is the father of lies, deceived Adam, not Eve. Kung merong ganon. Kung ang nakalagay, deceived Adam, not Eve. Tapos nakalagay sa Timoteo, Adam was not deceived, but woman. May contradiction. Pero hindi ho ganon ang nakalagay sa sinabi ni Ellen White, no? Kung ating mapapansin, wala hong contradiction. Para ma-reconcile ho natin, yung binabanggit ni Ellen White, Satan, who is the father of lies, deceived Adam in similar way, ang sinasabi rito is, si Satan, hindi niya direct na dinaya si Adam. Indirectly, ang pagkakadeceive niya kay Adam sa pamamagitan ni Eva. Yun po ang tama doon. No? Hindi porke sinabi rito ni Ellen White na Satan, who is the father of lies, deceived Adam, ay direkta na dinisib siya ni Satan. Minsan kasi ganyan tayo, no? Minsan pagka nagkasala tayo, naku, tinukso na naman ako ni Satanas. Kung tutusin, minsan hindi naman si Satanas direct lang tumutokso sa atin, kundi yung kanyang mga alipores. Yung demonyo, kasi si Satanas, hindi naman siya omnipresent, na Satan is everywhere at the same time. Paano naman yung sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa oras ding ito na tinutokso? Sasabi nila, si Satan din na nag-deceive. So, sometimes Satan is deceiving us indirectly through his agents. So, dito sa sinasabi ni Ellen White, diniceive niya si Adam not directly but indirectly through Eve. Paano natin nalaman? Pag binasa ho natin sa Genesis chapter 3, verse 6 and 7 sa King James Version, ay tama nga, indirectly diniceive, dinaya ni Satan si Adan sa pamamagitan ni Eva. Sabi po rito sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Sino ang nagbigay ng prutas na pinagbabawal kay Adan? Siyempre, si Eva, hindi naman si Satanas eh. And the eyes of them were both open. Doon nabuksan pareho ang mata ng mag-asawa. Ngayon, meron ba tayong patotoo mismo sa sulat ni Ellen White na si Satanas nga ay dinaya niya si Adan indirectly through Eve? Hayaan kasi natin si Ellen White ang magpaliwanag. Itong critic na ito sa YouTube, malamang hindi ho nagbabasa ng sulat ni Ellen White yan. Kaya tira siya ng tira, akala niya. Basta lang nakita niyang mali, nagko-conclude na siya. Porque hindi niya kinatanggap si Ellen White. Dito po sa aklat na Patriarchs and Prophets, page 56 and 57, ay napakaliwanag na tama ho ang sinasabi ni Ellen White at hindi ho kontra sa Bible. Sabi ho rito, when she saw that the tree was good for food, si Ivan tinutukoy, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat. Without a fear, she plucked out and ate. And now, having herself transgressed, kasi kumain na si Eve, she became the agent of Satan in working the ruin of her husband. Sabi ko mismo ng Patriarchs and Prophet, paliwanag ni Ellen White, nung matapos na makakain ni Eva, matokso siya na kumain ng pinagbabawal na bunga, siya ngayon daw ay naging ahente ni Satanas para sirain ang kanyang asawang si Adan. Kaya tama po yung sinabi ni Ellen White. Satan, who is the father of lies, deceived Adam indirectly through Eve. Yan po. Kasi sabi nga dito sa bandang ibaba ng Patriarchs and Prophets sa page 57, nung no sign of death appeared in her and he decided to brave the consequences, he seized the fruit and quickly ate. Kasi nakita daw ni Adan na nung matapos kainin ni Eva yung pinagbabawal na bunga, parang wala naman, masigla ang katawan niya. Parang hindi naman siya namatay. Kaya sabi niya, sige, baka nga hindi ako mamamatay. Kaya kinain niya. So, na-deceive siya through Eve. Ano ho? So, yung sinasabi sa Evangelism, page 598, Satan deceived Adam indirectly through the agency of Eve. Yun naman nasa unang Timoteo, na sinasabi ron sa 2:14, na Adam was not deceived directly. Hindi siya deceived directly by Satan, kundi ang directly na diniceive ni Satan yung babae. Yun ang sinasabi doon sa unang Timoteo. Ang totoo naman yan, sabi sa Genesis 3:1,
Now the serpent was more subtle than any of the beasts of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? So ang talagang direct din dinaya ni Satanas yung babae, hindi si Adan. Kaya wala hong contradiction. Yung sinabi sa Evangelism 5, page 598, si Satan deceived Adam indirectly through Eve. Pero pagdating sa unang Timoteo 2:14, ang directly sinasabi ron, hindi dinisib si Adam, directly. Ang directly dinisib ay yung babae. Kaya wala akong contradiction. Okay, eto pa, yung pangalawa na pagkakamali daw ni Ellen White at contradict sa Bible. According to Ellen G. White, this is the question. Did Jesus enter the most holy place of the heavenly temple before October 22nd, 1844? According to Ellen G. White, no. I was shown that the door was opened in the most holy place in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the 10 Commandments. This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place and opened the door into the most holy and passed within the second veil, where he now stands by the ark. This is Early Writings, page 42. Now, you seriously, family member in the Lord. Family member in the Lord. She's telling you that Jesus, although at Calvary, he took our place tons of years before 1844, that according to the special revelation that she received, that no. Yeah, he was crucified, but it just happened in 1844. But what does the scripture say? Written in 60 AD approximately. Hebrews 9:12 says different than that. It says, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once unto the holy place, having obtained eternal redemption for us. So when Hebrews 9:12 was written in approximately 16 AD, he had already redeemed us. But when Ellen G. White shows up on the spot, she says, nah, he just did it now in 1844. Who will you believe? So, ibig sabihin, nung si Jesus Christ daw ay umakyat sa langit, no? Itong Hebrews 9:12, sinulat ito nung AD 60. Ay umakyat daw siya sa langit, dumiretso siya sa most holy place. Samantalang sabi naman daw ni Ellen White, hindi pa siya dumiretso sa holy place nung 1844 pa. So, ilang libong taon pa bago makalipas. Kaya daw si Ellen White ay mali. Ngayon, tingnan natin kung sino yung mali. Madali kong sabihin yan, mga kaibigan. Pero alam po ninyo, kung itong taong ito na nagkikritik sa YouTube ay maalam siya dun sa biblical language, masosolve sana yung problema niya, mga kaibigan. Alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin? Ganito po yan. Yung translation dito sa Hebrews 9:12 sa NIV, he entered to the most holy place. Yung most holy place ay wrong translation. Hindi ho most holy place sa original Greek yan. Sa original Greek, ang nakalagay po ay tahagya. Tahagya. He entered tahagya. Na ano ibig sabihin ng tahagya? Ito ay tinatranslate as holy places. Kaya nga mas tama pa yung sa ESV, English Standard Version, holy places. It refers to the whole sanctuary, the first and the second compartment. Yun pong ibig sabihin ng tahagya. So, ano ibig sabihin nito? Mali ang translation ng NIV na he entered to the most holy place. Kung mayroon mang binanggit sa Book of Hebrews na most holy place, no? Yun talagang tinutukoy niya yung second compartment, yung most holy place, ito'y mababasa natin sa Hebrews 9:3. Na doon, yung most holy place ay mula sa salitang Grego na hagia, hagion. No? Kung ang nakalagay sa Hebrews 9:12, he entered into the hagia, hagion, most holy place, ay talagang mali si Ellen White. Kaso ang nakalagay, tahagya. So he refers to the full sanctuary, hindi necessarily or specifically to the most holy place. Yan po ang gusto natin sabihin dyan. At marami pong patutuo ang mga Bible scholars na yung word na tahagya refers to the whole sanctuary. In fact, sa Septuagint, in 170 times
na ito'y lumitaw sa Old Testament translation ng Greek into Greek ay 142 times it refers to the sanctuary in general. At based sa context po, sa Hebrews 9:24, ang sabi ganito, "For Christ did not enter into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into the heaven itself, now to appear in the presence of God for us." Ang emphasis po ng Hebrews 9 ay hindi kung si Kristo ba'y nasa first compartment or nasa second compartment ng heavenly temple or sanctuary. Ang emphasis dyan is yung kahigitan ni Jesus Christ bilang high priest na ngayon nasa langit compare sa compartment o yung holy place, sanctuary sa lupa. Yun po ang comparison between the earthly sanctuary and the heavenly sanctuary. Hindi ho comparison between the first room ng sanctuary sa langit at second room ng sanctuary sa langit. Kaya nga po yung Hebrews 9:3 na kung saan doon translate yung most holy place, no, yung Hagia-Hagion, ito nga'y tumutukoy sa earthly sanctuary, hindi nga sa langit eh. Oho. So wala tayong mababasa sa Hebrews 9 na ginamit yung most holy place sa heavenly temple or heavenly sanctuary. Okay? So, diyan natin makikita na yung critic ng YouTube na ito, na tallyforgod.com ay, kung tutusin, ay talagang kulang pa sa pag-aaral. Ano? Medyo kinukulang din tayo sa oras, pero medyo itakal natin tong pangatlong pointer sa Sister Sheila at mga kaibigan. Yung tayo daw mga Adventist, kaya daw tayo ay false religion at si Ellen White ay false prophet is because we believe daw si Jesus is Michael the Archangel. Ayan. In fact, sinipi nga niya rito yung writings ni Ellen White sa Prophets and Kings, page 572. Well, let's go ahead and go to Prophets and Kings, page 572. The link is actually on the screen. I read all of this. You can go to their White Estate and read them for free. For 3 weeks, Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences at work of the mind of Cyrus. And before the contest closed, Christ himself came to Gabriel's aid. Then it reads, "The prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days, Gabriel declares, but lo, one of the chief princesses came to help me, and I remained there with the kings of Persia." Daniel 10:13. So according to her, as you can see, I have a finger pointing, Christ himself came to Gabriel's aid. But let's read what the scriptures actually say. Daniel 10:13. "But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes," notice he's one of the chief princes, "came to help me, and I remained there with the kings of Persia." Now, very important here. I found something that was very, very on point, so I'm going to read it word by word. Michael is one of the chief princes, which places him in a group of other chief princes. How large is that group? We're never told. Michael is in a group of equals. Michael could not be Christ, as Christ is not in a group of equals. Christ is described in John 3:16 as the only begotten. The Greek for the only begotten is monogenes, one of the kind or unique one. Against this shows that Michael cannot be Christ. That Christ himself came to Gabriel's aid sa Daniel 10:13. No? Na kung tutusin ang pinag-uusapan doon sa Daniel 10:13 ay si Michael the Archangel. Pero ang comment ni Ellen White, si Kristo mismo ay lumapit kay Gabriel. Okay? And sabi nga niya rito, dito rin sa comment sa critic na ito, ginamit din niya yung Desire of Ages sa page 99. Look what she says. "There is none that holdeth with me in these teachings, but Michael," and then she puts a parenthesis, "Christ, your prince," Daniel 10:21. In her writings, she purposely put that in there. But look at what scripture says. Daniel 10:21. "But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth. And there is none that holdeth with me in these things,
but Michael, your prince. In the scriptures, the inspired word of God, whether in the Hebrew or the Greek, there is no parentheses saying that Michael is Christ. But in her writings, she believes that Michael is Christ. Ayon daw kay Mrs. White, dinagdagan daw niya ng salitang Kristo, yung Daniel 10:21, kasi ang pagkakabanggit nga naman doon, Michael, open and close parenthesis, Christ, your prince. Okay. So, kagaya lang daw tayo ng mga Jehovah's Witnesses na nagtuturo na si Kristo ay si Michael. Okay. Itong masasabi natin dyan, mga kaibigan. Unang-una, walang duda, galing ako sa saksi, ang mga saksi po talagang naniniwala din sila na yung Michael, the Archangel na binabanggit sa Daniel at sa Revelation ay walang iba kundi si Jesus Christ. Then, ganun din ang mga Seventh-day Adventists. Pero malaki hong pagkakaiba. Ano hong pagkakaiba? Para makita yung pagkakaiba, ang babasahin ko sa inyo ay yung mismong publications ng Seventh-day Adventist na Questions on Doctrines na lumabas noong 1957. Ito'y published para sagutin yung mga tanong ng evangelicals. Sa page 71, under the heading Christ and Michael the Archangel, ito po yung question sa book na ito. Tanong ho ito sa mga Adventist scholars natin noong 1957. It has been charged that the Seventh-day Adventists hold the same belief as do the Jehovah's Witnesses concerning Michael, that Michael the Archangel was Jesus Christ prior to his incarnation, and that he was a created being. Is this accusation valid? If Michael is Christ, how do you explain Jude 9? Ayan. So ito palang issue na ito na kinukumpara tayo sa mga saksi ni Jehovah dahil sa paniniwalang yung Michael the Archangel ay si Jesus Christ. Wala pa pala itong critic ng YouTube na ito. 1957 pa tinanong na ito. At sinagot na ng mga scholars. Itong sagot ng ating mga Bible scholars ng Adventist noong 1957. Pakinggan po ninyo. Sabi nila, we emphatically reject the idea set forth in this question and the position held by the Jehovah's Witnesses. We do not believe that Christ is a created being. Ayun ang magandang sagot doon. Ang punto rito ng ating mga scholars, bagaman parehong naniniwala ang mga saksi at Seventh-day Adventists na si Jesus Christ is the same as Michael the Archangel, hindi kinukuha ng mga Adventists yung position ng saksi na si Kristo ay created being. Kasi po, sa mga saksi ni Jehovah, kaya sa kanila, they easily accept that Michael the Archangel is the same as Jesus Christ kasi for them, Jesus Christ is like an angel created being. So, sa kanila, madaling i-accept ito, no? Na Jesus Christ is equivalent to Michael the Archangel kasi si Michael is angel. And Jesus Christ is also like angel-like, no? Bagaman mas mataas lang siya ng konti sa anghel. Ito ba sabi nila ng ating mga scholars? We as people have not considered the identification of Michael of sufficient prominence to dwell upon it at length either in our literature or in our preaching. But we do have clear views on the subject and are prepared to set them forth. And our views concerning Michael, it might be added, have been held by various eminent scholars through the centuries. We are therefore not alone in our understanding. We believe that the term Michael is but one of the many titles applied to the Son of God. Ang mga Adventist po kasi naniniwala na si Jesus Christ ay second person of the Holy Trinity. He is fully God, eternal, Son of God. Hindi ho siya nilalang si Jesus Christ. He is fully God, essentially God, equal with the Father and the Holy Spirit. Bagaman siya ay God, yung term o yung title na Michael the Archangel ay isa lang sa mga title na naka-apply sa kanya. Not because Jesus Christ is a created being. Sa saksi kasi, in-apply nila si Michael the Archangel kay Jesus Christ kasi created being. But for the Seventh-day Adventists, hindi ko ganon. Kaya nga sabi rito ng book na Questions on Doctrines, Michael is but one of the many titles applied to the Son of God, the second person of the Godhead, but such a view does not in any way conflict with our belief in His full deity and eternal existence. Okay? Kaya ang sabi niya dito sa bandang huli, He serves as a supreme leader of the angelic host, but His serving in that capacity does not make Him a created
angel. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang laki ho ng pagkakaiba ng belief ng Seventh-day Adventists sa mga Jehovah's Witnesses, no? Ang mga Jehovah's Witnesses, tinatanggap nilang si Jesus ay Michael the Archangel kasi created being si Jesus. Sa mga Seventh-day Adventists, we accept Jesus Christ is equivalent to Michael the Archangel, not because he is a created being, but ito sa mga title na in-apply kay Jesus Christ, no? Michael the Archangel. Ang totoo niyan, bilang mga protestante kayo at mga evangelical na nakikinig ngayon sa gabing ito, hindi ba tinatanggap din naman ninyo at ng inyong mga Bible scholars na sa Old Testament, merong being doon na tinatawag na Angel of the Lord? Yung Angel of the Lord na yan ay nagpakita doon kay Manoah, yung parents ni Samson. Nagpakita rin yung Angel of the Lord na yan doon kay Gideon, na siya ay sinamba at tinuturing na mataas na Diyos. At sa Exodus 23, nagpapatawad ng kasalanan. Pero ang tawag sa kanya, Angel of the Lord. At ayon sa mga commentators, mga Protestant, itong Angel of the Lord is the theophany, o yung maagang pagkakatawan-taon in human form ni Jesus Christ sa Old Testament. So kung tinatanggap niyo siyang Angel of the Lord, but it doesn't make him an angel, but it is merely a title or a function, bakit hindi niyo matanggap na si Jesus Christ is Michael, the Archangel? So, itutuloy natin yan sa susunod na linggo. Itutuloy pa rin natin itong tungkol kay Michael the Archangel at sasagutin pa natin yung the rest ng mga paratang, kagaya nga po ng paratang na may kaugnayan daw kay William Miller, at yung pangatlo, yung may kaugnayan daw sa Freemasonry si Mrs. White. Dahil nga daw doon sa tomb nila ni James White ay merong obelisk na sign ng paganism. Pero gaya nga po ng sinasabi natin ay sana po pagpatuloy niyo po ang inyong pagsuporta at pakikinig po sa programang Back to the Scriptures, no? Kinukulang na rin po tayo ng oras. At binabati ko yung ating mga sponsors, no? Namimiss ko na po batiin yung ating Marquis, no? Sana itong week makarating tayo dyan. At binabati ko rin po yung ating mga kapatid dyan sa Valenzuela Church, no? Patuloy sila sa Kanumay Church, patuloy sila na sa atin ay magsusuporta. Binabati ko rin si Brother Aldrin Ruetas at yung kanyang pamilya, si Lenilyn Ruetas, si Yasi Myrtil Ruetas, at yung pinapabati niya kanyang kaibigang pastor na si Rene Lopez ng Church of Christ ng Jerusalem Oneness. Salamat sa inyong pakikinig at patuloy ng suporta. Kung nais nyo po na mapakinggan at mapanood ang video na ito, abangan nyo po sa ating Facebook account at ganun din po sa ating pong YouTube, makikita nyo rin po sa ating website na backtothescripturesministry.webs.com. Tayo po ngayon, bago malubusang magpaalam, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sapagkat kami nakapaglingkod sa inyo sa loob ng oras na ito. Bagaman maikli, Panginoon, ay punong-puno ng katotohanan. Nawa, Lord, ang katotohanan at liwanag na naipahayag sa programang ito ay maitimo po sa puso't isip at makatulong sa pagsasaliksik ng katotohanan ng mga taong nakikinig. Pagpatawad niyo po kung kami nakapagsalita ng mga bagay na hindi po nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Ito pong lahat ay aming dalangin sa matamis na pangalan niyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Sa pangalan po ng programang Back to the Scriptures ay nagpapaalam po ang inyong lingkod. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ronald Ovidos. Kasama po si Sister Sheila. By next week ay marilig na makikita na po natin siya. Pagpalain kayo ng Panginoon at God bless you all.